Magandang araw po sa inyong lahat mga kaistorya. Narito na naman tayo sa isa na namang edisyon ng ating kwentuhan ng kababalaghan para sa gabing ito. Patuloy lamang po kayo sa paglalagay ng inyong mga komento at opinyon o ng inyong mga pa-shoutout dito po sa ating kwento. Samantala, narito na ang tampok nating kwento sa gabing ito. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Ako nga pala si Mia. Nagtatrabaho ako ngayon bilang isang supervisor sa isang poultry farm dito sa aming probinsya. Maayos naman ang trabaho ko kahit nakakapagod dahil ito na bumubuhay sa aming pamilya sa loob ng mahabang panahon. Pero bago ako naging supervisor, dumaan muna ako sa butas ng karayom. At sa bawat pagdaan ko sa kalsada pa uwi, laging bumabalik sa isip ko yung gabing akala ko'y ordinaryong uwi lamang. Pero yun pala magpapabago sa pananaw ko sa mga bagay na hindi nakikita. Kaistorya bago ang lahat, gusto ko munang ikwento sa inyo kung paanong nabuo ang aking pamilya. Nakilala ko ang asawa kong si Romy nung nasa kolehiyo pa lamang ako. Sa isang simpleng piyesta sa kabilang baryo kami unang nagkita. Siya yung lalaki nasa gilid lamang, tahimik. Pero nang mag-abot ang aming mga tingin ay parang may kung anong kuryente akong naramdaman. Ang lakas ng loob ni Romy, hindi siya tumigil hanggat hindi niya nakukuha ang matamis kong oo. Naalala ko pa kaistorya nung nililigawan niya ako. Halos araw-araw siyang naglalakad ng ilang kilometro para lamang dalhan ako ng mga paborito kong mangga at bagoong. Hindi siya napapagod kahit umuulan o tirik ang araw. Nung magtapos ako ng pag-aaral, siya rin ang unang nag-udyok sa akin na mag-apply sa hatchery. Pinakasalan niya ako nung naging stable na kami. At simula noon, naging katuwang ko na siya sa lahat ng hirap at saya. Ang naging buhay ko kay istorya ay hindi biro. Sa loob ng 25 taon, naging routine ko na ang magising sa oras na ang lahat ay mahimbing nang natutulog. Habang ang mundo ay namamahinga, ako naman ay naghahanda na ng aking baon. Tahimik ang buhay at ang bahay. Tanging ang mahinang hilik lamang ng aking mga anak at ni Romy ang naririnig ko. Ito ang sakripisyo ko para sa kanila. Ang magtrabaho sa gabi para pagising nila sa umaga, may pagkain na sa lamesa. Sa hatchery kung saan ako nagtatrabaho, ang pangunahing gawain ko noon ay ang inventory. Maingat kong binibilang ang mga bagong pisa na sisiw sa ilalim ng mainit na ilaw ng hatchery. Pagod na ang aking mga mata dahil sa tindi ng liwanag at sa liit na mga sisiw. Pero kailangan kong tapusin ang inventory para sa pull-out mamaya. Kapag nagkamali sa bilang, malaking problema iyon sa delivery. Kaya't focus na focus ako. Ang pinakamahirap na parte ng araw ko ay ang pag-uwi. Wala kaming sariling sasakyan noon kay istorya. Wala kaming motor o kahit na anong pwedeng masakyan ng madaling araw. Kaya naman ilang kilometro ang kailangan kong lakarin gabi-gabi para lamang makapasok at makauwi. Binabaybay ko ang madilim na kalsada na tanging flashlight lamang ang dala. Ang kalsadang iyon ay napapaligiran ng malalawak na talahiban at naglalakihang puno ng mangga. Sanay na ako sa dilim. Bilang isang panganay at nanay na rin, naging matapang ako. Hindi ako naniniwala sa mga kwento tungkol sa aswang, multo o kung ano-anong elementong ligaw. Ang sabi ko nga kay Romy, tuwing nakikita niya ako nag-aayos ng sapatos kung pudpud na ang talampakan, "Huwag kang mag-alala, Romy. Sanay na ako. Kilala ko na ang bawat kanto ng daan. Walang gagalaw sa akin sa daan dahil wala naman akong ginagawang masama."
Alas 8 ng gabi ang start ng duty ko. Pagpasok ko sa hatchery, sasalubungin ako ng ingay ng libu-libong sisiw. Yung tunog na parang musika na sa tenga ko sa loob ng 25 taon. Laging hanggang alas 3 sa madaling araw ang aking shift. Habang nagche-check ako kung kompleto ang mga ilalabas na chicks para sa delivery, hindi ko napapansin ang bilis ng oras. Sobrang focus ako kay istorya dahil iniisip ko nga ang bawat pisong kikitain ko para sa pag-aaral ng mga anak ko. Isang madaling araw, alas 3 na iyon ng madaling araw, nag-out na ako sa trabaho. Nagpaalam ako sa guard ng planta na si Mang Carding. Ingat ka sa pag-uwi, Mia. Madilim na ang daan. Ang bilin pa niya. Ngumiti lamang ako at nagpasalamat. Sinimulan ko na ang mahabang paglalakad pauwi sa gitna ng katahimikan ng kalsada. Pauwi na ako noon at ng mga sandaling iyon, nagsisimula pa lamang magkulay lila ang langit dahil sa papalapit na pagsikat ng araw. Kahit masakit na ang pako sa paglalakad at ramdam ko na ang bigat ng aking katawan, iniisip ko na lang ang pamilyang pinapakain ko. Yung isiping may panggatas na ang bunso ko at may pambayad na sa project ang panganay, sapat na iyon para mawala ang pagod ko. Habang ako'y naglalakad, binuksan ko ang flashlight ko para makita ang dinadaanan. Ang lamig ng hangin ay humahampas sa mukha ko, pero dahil sanay na ako, hindi ko ito pinapansin. Pero nang gabing iyon kay istorya, may naramdaman akong kakaiba. Para bang biglang tumahimik ang paligid. Pati yung mga kuliglig na lagi maingay, biglang tumigil. Naglalakad ako noon sa mahabang kalsada at malayo-layo na rin ang nararating ko mula sa gate ng hatchery. Habang bitbit ko ang lunchbox ko sa kaliwang kamay at ang flashlight sa kanan, bigla ako nakaramdam ng isang kakaibang lamig sa aking batok. Hindi ito yung lamig ng hangin sa madaling araw kay istorya. Iba yung pakiramdam, para bang may nakatitig sa akin mula sa likuran. Itinapat ko ang flashlight sa magkabilang gilid ng kalsada, pero wala namang ibang tao doon. Ang tanging nakikita ko lamang ay ang naglalakihang puno ng niyog na nakahilera naman sa gilid ng kalsada. Ipinagpatuloy ko ang paglalakad pero habang humahakbang ako, narinig ko ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa aking likuran. Tunog ito ng mga yabag na parabang may sumusunod sa akin. Huminto ako sandali para makiramdam sa paligid. At nang huminto ako, tumigil din ang tunog ng mga dahon. Ang sabi ko nga sa aking sarili, pusa lamang yan, Mia. O baka aso na naghahanap ng pagkain. Pinilit ko na huwag magpadala sa takot dahil marami pa akong lalakarin. Pero habang naglalakad akong muli, bumigat ang pakiramdam ko sa kalsada. Parang ang bawat hakbang ko ay lalong naging mahirap. Kaya naman binilisan ko na ang lakad ko. Gusto ko na talagang makarating agad sa bahagi ng barangay namin kung saan may mga poste na ng ilaw at may mga bahay na malapit. Dahil hindi talaga ako mapakali, lumingon ako sa likod para makasiguro. Laking gulat ko nang makita ko ang isang matandang babae. Naglalakad din siya sa kalsada pero parang napakabagal ng bawat hakbang niya. Nakatungo siya at dahan-dahan ang kilos. Nagtaka ako kay istorya dahil alas 3 na ng madaling araw. Bakit may matanda pang naglalakad sa labas sa ganitong oras? Inisip ko na lamang na baka galing siya sa biyahe mula sa syudad o baka may pinuntahang kamag-anak sa kabilang baryo na nagkaroon ng emergency. Kahit medyo kinakabahan ako, nandoon pa rin yung paggalang ko sa mga matatanda. Naisip ko na baka kailangan niya ng tulong o baka natatakot din siya. Nung malapit na ako sa kanya para lampasan siya, binati ko ito. Chay, magayong aga.
Ang sabi ko na ang ibig sabihin ay Nay, magandang umaga. Pero kaistorya, hindi sumagot ang matanda. Nanatili lamang siyang nakayuko habang naglalakad ng napakabagal. Parang hindi man lamang niya narinig ang boses ko kahit na halos 1 metro lamang ang distansya namin sa isa't isa. Nagpatuloy ako sa paglalakad pero sa pagkakataong ito, mas binilisan ko na ang aking mga hakbang. Parang tumatakbo na ako sa bilis ng aking paglakad. Kahit hindi siya nakatingin, nararamdaman kong nakatitig ang matanda sa likuran ko. Yung pakiramdam na sinusundan ka ng tingin kahit hindi tumitingala yung tao. Iyon ang pakiramdam nung sandaling iyon. Dahil hindi ko na talaga kaya ang kaba, lumingon akong muli sa likod para tingnan kung gaano na siya kalayo sa akin. Pero kaistorya, halos mapatigil ang tibok ng puso ko. Wala na ang babae doon. Blanko ang kalsada sa aking likuran. Parang bula siyang naglaho sa gitna ng daan na wala namang ibang mapagtataguan kung hindi ang mga puno ng niyog. Nanigas ako sa takot, pero nang humarap ako sa unahan ko para ituloy ang pagtakbo, doon ako halos mawala ng malay. Ang matanda na nasa likod ko kanina, biglang nasa tapat na niya ako ngayon. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada, nakaharang sa dadaanan ko. Halos himatayin ako nang makita ko ang kanyang mukha ng malapitan dahil tumama nga ang flashlight ko sa kanya. Nanlalaki ang mga mata nito, yung tipong parang luluwa na sa sobrang laki ng pagkakadilat. Pero ang nakakatakot, kaistorya, ay ang kanyang panga. Ang panga niya ay durog at nakalaylay lamang sa kanyang mukha. Wala siyang boses na inilalabas pero ang itsura niya, para bang isang taong dumaan sa isang matinding aksidente. Napapikit na lamang ako sa tindi ng takot. Hindi ko na inisip pa kung ano iyon. Tumakbo ako ng napakabilis ang hindi man lamang tumitingin sa likod o sa paligid. Hindi ko naramdaman ang sakit ng mga binti ko o ang pagod ng aking katawan. Na hindi ko alam kung paano ako nakarating sa tapat ng aming bahay sa sobrang bilis ng takbo ko. Ang tanging alam ko lamang, kailangan ko makapasok sa loob ng pinto namin. Pagpasok ko sa bahay, nanginginig ang buong katawan ko. Ginigising ko si Romy. Halos hindi ako makapagsalita ng maayos. Romy, gising! Ang sigaw ko sa kanya habang hinihingal. Nung magising siya ay nakita niya ang itsura ko. Putlang-putla ako at nanginginig ang mga kamay. Hindi ako makapagsalita dahil sa sobrang nerbiyos at sa sobrang pagod sa pagtakbo doon sa kalsada. Kinaumagahan, nung medyo kumalma na ako, ikinuwento ko kay Romy ang lahat. Ikinuwento ko ang tungkol sa matandang durugang panga na hinarang ako sa may daanan. Nakita ko ang matinding pag-aalala sa mukha ng asawa ko. Alam niya na delikado ang dinadaanan ko gabi-gabi pero hindi namin nakalain na may ganun palang magpapakita sa kalsadang iyon. Ang sabi ni Romy, "Mia, huling beses mo na ito maglalakad mag-isa ha. Gagawa tayo ng paraan." Sinabi ko kay Romy na hindi na nga ako pwedeng maglakad lamang pauwi mula sa hatchery. Kahit sabihin ko pa na matapang ako at sanay na ako sa dilim, iba pa rin kapag nakaharap mo na ang bagay na hindi mo maipaliwanag. Natuto na ako ng leksyon ng gabing iyon. May mga bagay sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag o labanan ng tapang lamang. Kaya naman mula noon, sinigurado na namin na may sasakyan na ako o kaya naman ay may susundo sa akin dahil ang kalsadang iyon may iniingatang kwento na ayaw ko nang muling masaksihan. Nang sumunod na gabi, hindi muna ako pinapasok ni Romy. Nag-leave muna ako sa hatchery kahit sayang ang kikitain ko
dahil nga nanginginig pa rin ang mga kamay ko sa tuwing maaalala ko ang nangyari. Nakaupo lamang kami sa may sofa ng gabing iyon, seryosong nag-uusap. Binilang namin ang mga naitatabi naming pera mula sa ilang taon kong pagtatrabaho sa poultry at sa mga racket niya sa bukid. Mia, hindi pwedeng ganito lagi. Hindi ako mapapalagay tuwing madaling araw na naglalakad ka lang. Ang sabi ni Romy habang hawak ang calculator. Nagdesisyon kami ng oras na iyon na kailangan na naming bumili ng sariling sasakyan. Kahit hindi kotse, kahit motor lamang para magamit ko bilang service sa trabaho. Mas mabilis ang biyahe, mas ligtas ako, at hindi ko na kailangan maglakad na mag-isa sa gitna ng dilim. Kinabukasan, kahit medyo puyat, pumunta kami sa bayan. Nag-ikot-ikot kami sa mga dealer ng motor para humanap ng unit na abot kaya ng aming budget. Pinili namin yung isang matibay na unit, yung kaya ang lubak-lubak na daan sa amin at matipid sa gas. Masaya si Romy habang inaayos sa mga papel. At ako naman, kahit paano'y nakakaramdam din ng ginhawa. Nang dumating na ang motor sa bahay namin, doon lamang ako nakahinga ng maluwag. Tinitigan ko yung headlight niya. Iniisip ko na iyon na ang magiging liwanag ko para hindi na ako mabulaga ng kung anuman sa kalsada. Sinubukan ko agad na paandarin ang motor habang tinuturuan ako ni Romy sa tapat ng bahay namin. Kabado ako noong una dahil hindi naman ako sanay mag-drive. Pero tuwing naiisip ko yung matanda sa daan, pilit kong nilalakasan ang loob ko. Ang sabi ko sa aking sarili, kailangan ko matutunan ito para sa kaligtasan ko tuwing madaling araw. Dumating ang unang gabi na gagamitin ko na ang motor ko pauwi galing sa shift ko sa hatchery. Alas-tres na madaling araw noon. Nag-out na ako at sumakay sa bago kong motor. Iba ang pakiramdam ko kay istorya. Imbes na mabagal sa lakad, mabilis ko nang binabaybay ang kalsada. At nung malapit na ako doon sa pwesto kung saan ako hinarang ng matanda noon, hinawakan ko na mahigpit ang manibela at binilisan ko pa ang pagpapatakbo. Ang lakas ng headlight, kitang-kita ko ang layo ng kalsada sa unahan ko. Pagdating ko sa bahay, ngumiti ako habang pinapatay ang makina. Hindi na ako hinihingal sa pagtakbo. Hindi na rin putika ng sapatos ko. Ang liwanag ng headlight ang naging protection ko laban sa dilim na dati kinatatakutan ko. Kinabukasan pagpasok ko sa hatchery, hindi ko napigilang ikwento sa mga katrabaho ko ang tungkol sa bago kong motor. Siyempre nagulat sila dahil biglaan ang pagbili namin. Sinabi ko naman sa kanila ang totoong dahilan. Yung tungkol sa matandang babaeng hinarang ako noong nakaraang linggo. Biglang tumahimik ang lahat nang marinig nila ang aking kwento. Isang kasamahan ko na si Ate Helen na matagal na rin sa hatchery ang lumapit sa akin. Alam mo Mia, hindi lamang ikaw ang nakakita sa kanya. Ang sabi pa niya sa mahinang boses. Ikinuwento niya na marami na palang mga driver ng truck ng feeds at ilang mga naglalakad noong una ang nakakita sa matandang babaeng iyon doon din sa kalsadang dinadaanan namin. Ayon sa kanilang sabi, may isang matanda raw na naaksidente doon dati. Nasagasaan daw ng isang rumaragasang sasakyan, isang madaling araw. Durog na durog daw ang mukha nito at panga nang matagpuan siya sa gilid ng daan. Kaistorya, nanlamig ang aking buong katawan habang nakikinig kay Ate Helen. Parehong-pareho ang itsura ng kwento niya sa nakita ko. Yung durog na panga, yung nanlalaking mga mata. Doon ko napatunayan na hindi lamang ako namamalikmata ng gabing iyon. Totoo yung nakita ko at ang matandang iyon ay tila hindi pa rin umaalis sa pwesto kung saan siya binawian ng buhay. Durog na durog daw ang mukha at panga ng matanda nang matagpuan siya sa gilid ng daan.
Kaistorya, nanlamig ang buong katawan ko habang nakikinig kay Ate Helen. Parehong-pareho ang itsura ng ikinuwento niya sa nakita ko. Yung durog na panga, yung nanlalaking mga mata. Doon ko napatunayan na hindi lamang ako namamalikmata ng gabing iyon. Totoo ang nakita ko at ang matandang iyon ay tila hindi pa rin umaalis sa pwesto kung saan siya binawian ng buhay. Kahit may motor na ako, naging mas maingat ako. Napapansin ko tuwing gabi na habang bumibiyahe ako, tila may mahabang anino sa gilid ng kalsada na parang sumasabay sa takbo ko. Pero dahil may motor na ako, hindi na ako humihinto. Lalo ko pang binibilisan ang pagpapatakbo para hindi na ako maaabutan o maharang muli. Naglagay na rin ako ng rosaryo sa harapan ng aking motor. Naging mas relihiyosa ako simula ng gabing iyon. Bago ako umalis ng bahay at bago ako umalis ng hatchery, lagi ako nagdadasal para sa gabay at proteksyon. Minsan kapag nadadaan ako sa mismong pwesto kung saan kami nagkaharap ng matanda, tila ba may naririnig akong mahinang bulong sa hangin. Pero dahil sa ingay ng makina ng aking motor, hindi ko na lamang binibigyang pansin. Ipinagpapatuloy ko na lamang ang biyahe ko hanggang sa makita ko ang ilaw ng aming bahay. Kahit may motor na ako kay istorya, may mga gabi pa rin na hindi ako pinapatulog ng maayos. Isang gabi nga ay napanaginipan ko ang matandang iyon. Sa aking panaginip, naroon ako sa loob ng hatchery, nagbibilang ng mga sisiw sa ilalim ng mainit na ilaw. Pero nang tumingin ako sa may glass door ng incubator, nakita ko siya. Nakatayo lamang siya sa labas sa tapat mismo ng pintuan at nakatitig sa akin. Wala siyang sinasabi. Wala siyang ginagawa, pero yung durog niyang panga ay dahan-dahang gumagalaw. Para bang pilit niyang ibinubuka ang kanyang bibig na parang may gustong sabihin, pero walang tunog na lumalabas dito. Nagising ako na basang-basa ng pawis kay istorya. Hinihingal ako at mabilis na tumayo para uminom ng tubig. Agad akong lumuhod sa tabi ni Romy at nagdasal ako ng taimtim. Pakiramdam ko kasi, kahit may motor na ako at mabilis na ang aking biyahe, hindi pa rin ako tuluyang nilulubayan ang alaala ng gabing iyon. Parang bitbit ko pa rin ang bigat sa dibdib ko sa tuwing sasapit ang oras ng pagpasok ko. Sa sumunod na shift ko sa hatchery, naging balisa ako. Habang tinitingnan ko yung mga bagong panganak na sisiw, tila ramdam kong may nakamasid sa akin mula sa dilim ng mga sulok ng building. Yung mga incubator na dapat ay pamilyar sa akin sa loob ng 25 taon, para bang naging kakaiba ang itsura sa aking paningin. Pinilit ko na lamang maging busy. Nilinis ko yung mga trays, inayos ko yung inventory logs para lamang hindi ako makaisip ng kung ano-ano. Nung pauwi na ako, gumaan ng kaunti ang pakiramdam ko dahil may mga nakasabay akong ibang motorista sa kalsada. Siguro dahil lumalaki na rin ang bayan namin noon kaya't marami na ring mga trabahador na galing sa kabilang kumpanya nagmomotor na rin. Malaking bagay iyon kay istorya. Yung malaman mong hindi lamang ikaw ang tanging gising na nilalang sa gitna ng daan. Nakita ko rin na may mga bagong bahay na ipinapatayo doon sa kalsada kung saan ako dati natatakot maglakad. May mga bagong ilaw na rin sa paligid, kaya't hindi na kasing dilim ng dati yung mga pinagtaniman ng mga puno ng niyog. Mabilis akong nakauwi sa gabing iyon. Sinalubong ako ni Romy sa tapat ng pinto gaya ng lagi niyang ginagawa. Ang kanyang pag-aalaga, yung mga pagbati ng mga anak ko, nung magising sila ang tunay na nagpawi sa mga takot ko. Naisip ko nga kay istorya, napakabilis talaga ng panahon. 25 taon na pala ako sa hatchery. Marami na mga sisiw ang dumaan sa mga kamay ko. Milyon-milyon na siguro. At marami na ring kwento ang nasaksihan ko sa loob ng planta.
Pero kahit gaano pa katagal ang lumipas, hindi pa rin nawala ang pagiging maingat ko. Kabisado ko na ang bawat kanto, bawat lubak, at yung mga parte ng kalsada kung saan dapat talaga akong mag-ingat. Hanggang sa dumating ang huling gabi ko sa trabaho bago ako mag-resign. Tamang-tama nung gabing iyon, napakalakas ng buhos ng ulan. Yung tipong halos hindi mo na makita ang unahan mo sa tindi ng patak ng tubig. At dahil huling gabi ko na, kailangan kong tapusin ang huling inventory report. Ibinigay ko iyon sa supervisor ko na may kasamang ngiti, pero may konting lungkot din. Mamimiss ko rin yung mga ingay ng mga sisiw, pero excited na rin ako magpahinga na sa bahay. Nag-out na ako ng 3:00 ng madaling araw. Dahil sa lakas ng ulan, kailangan ko mag-drive ng dahan-dahan. May mga bahagi ng kalsada na bahana, kaya naman dahan-dahan lamang ang takbo ng aking motor. Ramdam ko ulit ang kabaka istorya. Iba yung pakiramdam kapag malakas ang ulan at mag-isa ka na naman sa daan. Pinakalma ko ang aking sarili. Umawag ako na mahigpit sa manibela at nagpatuloy. Nung malapit na ako sa kurbada kung saan ko nakita yung matanda noon, biglang pumitik ang headlight ng motor ko. Namatay na buhay ang ilaw nito hanggang sa tuluyan itong mawala. Kaistorya, tumigil ang puso ko sa takot. Kasabay noon, tumigil din ang makina ng aking motor sa gitna ng baha. Sinubukan kong i-kickstart ang motor pero ayaw gumana. Basang-basa na ako ng ulan. Inilabas ko ang maliit na flashlight ko mula sa bag at itinutok ko sa may unahan. At doon ko siya nakitang muli. Nakatayo siya sa gitna ng baha. Ilang metro lamang ang layo sa akin. Basang-basa rin ang kanyang puting damit at yung durog niyang pangay na kalaylay na naman habang nakatingin sa akin. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nakaharang lamang. Dahan-dahan siyang naglalakad palapit sa akin sa gitna ng ulan. Walang tunog ang bawat hakbang niya kahit nasa tubig na siya. Sa sobrang takot ko ay pikit mata kong sinipa na malakas ang kickstart ng motor habang sumisigaw ng dasal. Panginoon, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako. At sa huling sipa ko ay biglang umugong ang makina at bumukas ang headlight. Sa tindi ng liwanag, nakita ko yung matanda na nasa harap ko na mismo. Yung mukha niya ay halos isang dangkal na lamang ang layo sa akin. Amoy lupa at amoy basang semento. Hinarurot ko ang aking motor nang hindi tinitingnan kung saan ako dadaan. Ramdam ko yung tubig na tumatalsik sa gilid ko. Hindi ako lumingon hanggang sa makarating ako sa tapat ng aming bahay. Pagbaba ko ng motor, binitawan ko ito sa putikan at tumakbo ako papasok sa loob. Tiyakap ko si Romy ng napakahigpit habang humahagulgol ako sa iyak. Romy, ayoko na. Huling biyahe ko na talaga to. Ang sigaw ko sa kanya. Kinabukasan, nalaman namin na may nangyaring malaking aksidente sa kalsadang iyon nung mismong oras na dumaan ako. Isang truck ang nawala ng preno dahil sa dulas ng daan. Kung hindi tumirik ang motor ko ng oras na iyon at kung hindi ako nahinto ng ilang minuto dahil sa matanda, baka ako ang nakasalubong ng truck na iyon sa may kurbada. Doon ko naisip kay istorya. Baka yung matandang iyon sa kabila na nakatatakot niyang itsura, naging paraan para hindi ako mapahamak sa huling gabi ko sa trabaho. Baka sinadyang pinatigil niya ako para iligtas ako sa mas malalang trahedya. Ngayon po ay resign na ako. Wala na akong shift sa gabi. Hindi ko na rin kailangan bumiyahe na madaling araw. Masaya na ako sa piling ng aking mga anak at asawa. Pero tuwing umuulan ng malakas sa madaling araw, humihinto pa rin ako sandali para magdasal
para sa kaligtasan ng mga motoristang nasa daan at para na rin sa kaluluwa ng matandang babae na naging bahagi na mahabang biyahe ng buhay ko. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento kay istorya. At dito na po nagtatapos ang kwento ko. Gumagalang Mia. Mia, napakabigat na naging pagtatapos ng iyong kwento. Ang huling biyahe na iyon ay hinding-hindi mo talaga malilimutan. Minsan, ang mga kinatatakutan natin ay sila palang nagliligtas sa atin sa mas malaking mga panganib. Yung paghinto ng motor mo sa gitna ng ulan, maaaring tadhana para hindi ka makasabay sa truck na naaksidente. Napatunayan mo na sa loob ng 25 taon, ang iyong sipag at pananalig ang naging gabay mo. Ang matandang nakita mo, nakakatakot man ang anyo, naging bahagi ng iyong proteksyon ng gabing iyon. Isang paalala na sa bawat dilim, may mga lihim na hindi natin agad maiintindihan. Subalit, may layunin ito sa ating buhay. At ngayong retirado ka na, ibuhos mo ang lahat ng oras mo sa iyong pamilya. Naitawid mo na ang mga anak mo at nalampasan mo na ang hamon ng kalsada. Ipagpatuloy mo ang pagdarasal para sa mga kaluluwang ligaw. Dahil ang dasal, walang pinipiling lugar o oras.